Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa ating kasangbahay. Ang ating kasangbahay ay paano mo ba siya tinatrato o ano ang gagawin mo sa kasangbahay mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa ating kasangbahay. Pero syempre, kung hindi ka pa subscribe sa channel Mama Cherry, huwag kalimutan i-click dyan sa baba ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Ang kasangbahay mo, paano mo ba siya tinatrato sa bahay? Kasi alam natin na mayroon tayong mga kasangbahay. Etong video natin ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa kasangbahay. Kasi, ang pagtatrato natin sa kasangbahay ay iba-iba. Kaya, bago tayo mag-umpisa, ang sasabihin ko, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magagalit. Etong kay Mama Cherry, isa lang naman pong kunting advice. Pero syempre, depende na yan sa'yo. Kung susundin mo or makikinig ka sa advice ni Mama Cherry. Kasi itong ating pag-usapan tungkol sa kasangbahay ay, sabi ko nga, iba-iba ang pagtatrato natin. Ang mga kasangbahay kasi, sila yung katulong natin sa bahay, di ba? Sila yung katulong natin or sila yung tinatawag nating helper. Sila yung kasama natin sa bahay. Silang mga katulong natin or kasangbahay natin, sila yung inuutusan natin na maglinis ng bahay or maglaba or mamalengke or magluto. Kumbaga sa sila yung right hand natin. Sila yung kasama natin or katulong natin. Kaya lang, yung iba, pag sinabing katulong, iba ang trato nila sa katulong. Kaya sabi ko, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. Ang iba, pag may katulong, iba ang treatment. Huwag naman sanang ganon. Yung sa akin, advice ko lang ha. Kasi yung mga katulong natin ay tao din yan. Tao silang pumasok sa atin para maging katulong. So, pakisamahan natin sila ng maayos. Kasi pag walang katulong sa bahay, mahirap minsan ang mga gawain natin sa bahay. Lalo na pag ang mga anak natin ay maliliit pa, ang hirap. Kaya kailangan natin ng katulong. Pero sana naman, pag may katulong tayo, itrato naman natin sila na kasama sa bahay or ituring natin silang parte ng pamilya. Ang ating mga anak, syempre pag may katulong tayo sa bahay, tayo ay nabawasan ang gawain natin. Nabawasan na kasi kaya nga tayo kumuha ng katulong para meron tayong kasama o helper sa bahay. Pero, wag naman natin iasa lahat sa kanila. Kaya nga tawag katulong eh. Ibig sabihin, may katulong ka, may kasama ka, o may helper ka. Hindi naman natin pwedeng iasa natin lahat sa kasangbahay natin. Sabi ko nga, iba-iba. Pero yung sa akin, tip ko lang or kunting advice. Napansin kasi talaga ni Mama Cherry na ang iba, Diyos ko, lalo na pag nasa ibang bansa, ang trato nila sa katulong ay hindi tao. Kawawa naman ang katulong pag ganon. Ipalagay natin na yung sa sitwasyon na yung katulong ay ikaw, tapos ganon ang treatment sa'yo, di ba masakit siya? Ang isang katulong, tao din po yan. Tao na nangangailangan ng trabaho, kaya pumasok siyang katulong. Kaya tayo naman na may katulong o may kasangbahay sa bahay, itrato natin silang parte ng pamilya. Hindi ibig sabihin na katulong natin sila ay hala utos na lang ng utos, halos wala ng pahinga. Pag nakita saglit na nakaupo ang katulong, o anong inuupo mo dyan, kumilos ka dito, maglaba ka kung ano, wag naman sanang ganon. Kasi mayroon lang akong napansin sa iba, hindi naman lahat,
na pag nakita nila ang kanilang katulong na nakaupo, kasi nga nagpapahinga dahil nga tao lang siya, nagagalit na. Ayaw nila makita na yung katulong nila ay nakaupo. Gusto nila pagtapos na sa isang trabaho, hahanap naman ng isang, kung ano yung mga gawain sa bahay. Siyempre po, napapagod po ang katulong. Hindi naman po yan robot. Tao po yan na kailangan din paminsan-minsan ay magpahinga. Hayaan natin sila minsan manood ng TV. O kaya hayaan natin silang minsan nakaupo or magpahinga. Kasi ang iba, hindi talaga nila mapigilan. Pag nakita nila ang kanilang katulong ay nagpahinga, nagagalit yung iba. Kaya nga sabi ko, bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit. Pero marami ako nakikitang ganon. Na iba ang treatment nila sa katulong. Kasi pag sinabing katulong, ina-underestimate. Wag naman po. Tao din po yan. Kaya sana po, wag nating pagmalupitan. Wag natin silang itrato na itrato natin silang parte ng pamilya natin. Kasi ho, ang katulong natin, pag iparamdam natin sa kanila na sila ay parte ng pamilya, tignan nyo, ang trato ng katulong natin or kung paano sila magtrabaho, masipag po yan pag nakikita nila o nararamdaman nila na tayo, na pinapasukan nila, ay mabait po tayo sa kanila. Marami talaga akong napansin, meron pang iba ha, pagdating sa pagkain. Iba yung pagkain ng katulong, iba yung pagkain nila. Ano ang meron doon? Kung ano yung pagkain natin, dapat ganun din sana sa katulong natin. Dapat ganun din sana sa kasangbahay natin. Kasi nagugutom din po yan. Kaya nga po minsan, pumasok yan ng trabaho para makabili ng pagkain sa pamilya. So, dapat pakainin natin sila ng maayos din sa bahay natin. Kung ano yung pagkain natin, papakain din natin sa kanila para kung meron naman po tayong iutos sa kanila, maliksi sila kasi busog sila or nararamdaman nila na open tayo sa kanila or meron tayong pakisama sa kanila ng maayos. Yun lang po talaga ang tip ni Mama Cherry tungkol sa kasangbahay natin. Eto pa, yung anak natin, 'di ba? May katulong na tayo, meron tayong kasangbahay. Yung mga anak natin, kahit may katulong tayo, dapat turuan pa rin po natin sila sa mga gawaing bahay. Kahit na halimbawa yung pagtupi ng higaan nila, bago sila tumayo, ayusin nila higaan nila, hindi ibig sabihin na may katulong na lahat iasa na sa katulong. Ang mga bata, habang maliit pa, ipakita natin o iparamdam natin sa ating mga anak kung paano tayo magdala sa katulong natin na hindi natin sila minaltrato o hindi tayo malupit sa katulong. Pakita natin sa anak natin na mabait tayo sa katulong natin para paglaki ng mga anak natin, ganun din ang turing nila sa kanilang mga kasama sa bahay. Ang katulong talaga, kailangan pa rin nila ng kunting respeto mula sa atin. Ang katulong kasi, pagkahalimbawa, naramdaman nilang mabait tayo sa kanila, na hindi natin sila tinuturing na ibang tao, talagang pagdating sa kilos o sa gawaing bahay, makikita nyo po kung gaano din sila kabait sa atin. Ipapakita din nila yung kung ano sila sa pinapasukan nila sa bahay. Marami kasing katulong na pwede sa bahay, pwede sa tindahan, lalo na pag nasa tindahan, ipakita natin yung kabaitan natin, pero wag naman sobra, syempre may limitasyon. Para yung pagdating sa business, tutulong talaga yung katulong natin. Sa bagay, minsan, o ngayon, panahon ngayon, may mga katulong din talaga na pasaway. Hindi maiwasan din yan, lalo na yung cellphone na yan. Yung ibang katulong, oras ng pagluluto, imbis na magluto, nag-cellphone, ang nangyari, sunog yung niluto, sunog yung sinaing, sunog yung pritong isda. Kausapin po natin. Huwag natin silang pagalitan kaagad. Sabihin natin, pwede kang mag-cellphone, pero pagkatapos ng trabaho. Huwag naman natin silang pagbawalan kasi syempre yung cellphone, makakatulong din po yan sa pag-monitor halimbawa sa pamilya nila. Pero kausapin natin sila na pwede silang mag-cellphone pagtapos na ang trabaho nila.
Lalo na yung mga katulong ng mga bagets ngayon, may mga text-mate yan, hindi maiwasan yan. Hayaan na lang natin, basta kausapin natin sila. Oh, ining, pwede kang mag-cellphone pag tapos na lahat ng gawain mo. Hindi kita pagbabawalan. Pero pag nakita kitang nagsi-cellphone na hindi ka pa tapos naglinis o kung ano man sa bahay, kung pwede, kukunin ko yung cellphone mo. Kausapin mo. Huwag yung sigawan mo na kaagad, malupit ka na kaagad o magtaray ka na kaagad sa kanya. Sabihan mo siya, mag-usap kayo. Sabihin mo na pag hindi ka sumunod o nag-cellphone ka kaagad na hindi pa tapos yung gawain mo, kukunin ko talaga yung cellphone mo. Kaya mag-usap kayo. Marami talaga akong napansin, sa totoo lang, ang treatment ng iba sa katulong. Kasi nga katulong, parang mababa ang tingin nila. Huwag naman po. Kasi tao din po yan at marunong masaktan. Kaya nga pumasok yan sa'yo kasi syempre kailangan nila ng trabaho. Kaya sana, para magtagal sila sa atin, turing natin silang parte ng pamilya. Yun lang po talaga ang importante. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, ang hirap na kayang maghanap ng katulong ngayon. Ang hirap na maghanap ng kasangbahay. At ang hirap na maghanap ng matinong kasangbahay. Pero yung sabi kong matinong kasangbahay, depende na po yan sa atin kung paano natin sila dalhin o kung paano natin sila pakisamahan. Hindi ibig sabihin na tayo ang amo, tayo ang boss, tayo ang pakikisamahan. Dapat po tayo ay marunong din po tayong makisama doon sa kasangbahay natin. Kasi nga, ang kasangbahay, sila po yung helper, sila yung katulong, or sila yung kasama natin sa bahay. Malaking tulong talaga sila sa bahay pag meron tayong kasangbahay. Etong video ni Mama Cherry ngayon, nag-share po ako talaga dito kasi may napansin lang talaga ako sa iba na minamaltrato nila ang kanilang mga kasangbahay. Kawawa naman po. Hindi naman po sila robot, hindi sila hayop. Tao din po yan. Tsaka isa pa, pag nakita ng mga anak natin kung paano tayo magdala o paano or ano ang treatment natin sa ating katulong, ang ating mga anak ganon din. Mabait din po yung mga anak natin sa katulong. Pero pag ipakita natin sa ating mga anak na minamaltrato natin o malupit tayo sa ating katulong, ang ating mga anak ganon din. Baka paglaki ng mga anak mo, hindi lang katulong ang pagmamalupitan yan, kung hindi pati na rin ho tayo. So, etong kay Mama Cherry, yung sabi ko nga po kanina, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Yung sa akin po, kunting advice lang po, or kunting tip lang po, doon sa may mga kasangbahay sa bahay. Dahil, mahirap talaga pag wala tayong kasama sa bahay, at mahirap maghanap ngayon. So, sana po, itong video ni Mama Cherry ngayon, ay hindi magalit yung iba na natamaan ko. Sana po, yung sa akin tip lang naman po or konting advice po sa atin. Yun lang po. Sana po nagustuhan nyo po yung video natin na ginawa ngayon tungkol po sa ating kasangbahay sa bahay. Yung kasambahay or yung katulong o helper or kasama sa bahay. Yun lang po. Kung meron po kayong gustong ipagawang panibagong content kay Mama Cherry, sulat nyo lang po dyan sa comment section para gawin natin sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Kung nagustuhan nyo po or hindi etong video natin ngayon, sulat nyo po sa comment section para malaman ni Mama Cherry na kung ano po yung nagustuhan or hindi nyo po nagustuhan sa videos natin ngayon. Yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na mga video ni Mama Cherry. Ang hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe nyo na po ang channel ni Mama Cherry para updated po tayo sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Marami pa po tayong gagawing mga videos tungkol po sa mga tips or mga konting advice po. Yun lang po. Bye-bye. See you po sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Thank you, thank you.